Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, October 22, 2025 at ayan na nga, papunta na sa 5,800 level yung index natin. So, nag-drop tayo ng, tama ba to? 1%. Mali yata yung nakita ko kanina. 0.16 yung nakita ko. So, nag-drop yung index ng negative 1.03% and meron tayong 104.44 million net foreign sell. Kaya nga ba, medyo duda ako dun sa net foreign buy kahapon. So ngayon ang daming laglag dito, oh. So puro mining stocks, karamihan ng mga malakas na nag-drop. Pero kahit blue chips, laglag din siya, oh. Si Ali nag-drop 1.59, BDO 1.45, tapos si Metrobank minus 0.28%. Pero pinakatinamaan nga dito sa market natin is yung mga mining stocks. Ayan. So nag-pullback na yung pero bumawi kanina yung global prices ng ng gold. Mamaya silipin natin siya para makita natin yung galawan ng gold prices po natin. Okay? So sa global market, medyo sideways lang yung galawan ng US market futures, ganun din yung nakita ko sa kanya. Tapos sa hindi ko nakita yung Europe at saka Asia. Yung sa Bitcoin natin, sa crypto, so nagda-drop ulit yung galawan nila. Okay, so kailan kayo magbabounce si gold prices natin para dito sa mga mining stocks. Siguro ang daming opportunity sa bounce bukas or for the next few days natin, Thursday or Friday. Kasi malalakas yung kung napansin nyo, sobrang lalakas yung drop ng mga mining stocks natin. Halimbawa, si APX ngayon, ayan, so nag-drop siya ng 11%. Pero from the past few days, bumabagsak na rin siya. So sukatin natin itong galaw ng mga stocks. So very bad nga lang yung pag-usapan natin kasi puro red yung mga namayagpag dito sa market natin last time. Pati ibang stocks natin, bumabagsak din, di ba? Sinaplas. So may negative news si Plus natin na bumabaw na, daw yung revenue ni Pagcor. So, nag-drop siya ng 50% sa revenue dahil binawal si di ba? Si GCash. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today's trading po natin. So, nauna sa lista natin si FNI kasi nag-bounce. Baliktad naman yung galaw nito at saka si Nickel, no? Nag-up naman. Yung mga major na mining stocks. So, FNI nag-bounce ng 9.92%. So, medyo bumabawi lang siya dun sa malalakas na drop din niya. Tapos si Nickel, nag-up ng 1.27%. So meron siyang 20.76 million net foreign buy. Ito na, yung mga bumagsak, si Cool. So ang balita ko dito kay Cool, di ba, nagtitender offer yata to eh. So may malaki yata yung discount more than 40 o 20% doon sa last na price niya. So ngayon nag-drop siya ng 13%. Tapos si OGP at nag-drop din ng 7.93%. Tapos sarap siguro sumalo ng mga to, no? Wag lang yung falling knife na candle. Tapos si APX negative 11.06%, pero meron na siyang 77.45 million net foreign buy. Lipanto negative 7.58%. Okay, puro bloody red na mining stocks. Sila kasi nandito sa trending yung mga pag-uusapan natin for today's review. Okay po. So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa reviews. Subscribe ka lang dito or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, ang baba ng views natin. Puro red kasi yung pinag-usapan natin kahapon. So check mo na lang po yung ating trading stocks review. Aral pa rin tayo kahit na laglag yung mga stocks natin. Ayan, balik ko. Ba't ko napindot yon? Okay, so company reviews dito sa mga sample trades sa market natin. So double check mo na lang. Okay, kailan mag-aral ulit tayo. Basic indicators, technical analysis, yung mga risk management, fundamentals plus yung mga basic learning sa market po natin. Okay? So check mo lang yan. Tapos sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa mga cryptos. Okay?
Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page na Palaboy Traders po natin. Tapos sa Brigapic, yung mga articles natin sa local market. And Twitter, yung mga news na nakita natin for today. Okay, so ito yung pinaka-summary ng mga blue chips. Apat lang yung nagberde. So San Miguel Corporation, 3.17%, ACN, positive 1.23, Ayala, 1%, ayan, buti nag-bounce na si SEC, 0.76%. And then sa losers natin, si Plus, dahil dun sa negative news, so negative 4.09%, BPI minus 2.55%, Monde minus 2.23%, China Bank minus 2.04%, and the rest. So marami yung nag-drop dito sa mga blue chips natin. Wala talaga sinunog kasi yung yung DPWH office eh. So, di ba? So, obvious na obvious yung may nagtatago ng mga ebidensya. Okay, so ito yung, ewan ko kung naka-price in na kay Plus, pero bad news para sa mga gaming stocks or yung mga merong pasugalan is revenue have dropped by 49%. Si Pagcor to, no? Pagcor. And remove online gambling features from their platform in August. Ayan, wala ng pera yung ating government ulit. Mining shares fall. Ito naman yung reason niya as gold retreats from record highs. Okay, so ito yung pinaka-summary ng galawan dito sa market natin. So net foreign sale ulit tayo. Hindi pa tayo tiwala dun sa 200 million kahapon. So laki ng turnover niya oh. Nasa 10 billion oh, puro bentahan ayan oh. Ayan, lalaki ng drop ah. So, tinamaan naman lahat maliban kay holding firms. Pero ang pinakamalakas yung tama, si mining, minus 5.91%. And profit taking na, unahan na sa pagtakbo. Kaya minsan ayokong umabol ng ng mga sobrang overbought na stocks eh. Ang tagal nga naman nag-overbought ng mga stocks natin ito. So kung nakalabas ka na maaga, panalo, di ba? May pansalo sa bounce sa mga big caps, rather sa mga mining stocks na lumagapak. Okay, foreign funds bought, AUB, Security Bank, SLF, ACN, AP, Alter, Keeper, URC, AC, Aboites, AGI, Aris, Crete, Tel, Converge, ATI, Cebu, Mac, Bloom Plus Web, Wilcon, APX, ATFNI, LCB. Okay? So nag-close tayo ng 6,030.87, negative 1.03%. Okay? Ito yung binenta naman ngayon. BDO, BPI, China Bank, Meralco, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, FB, APC, JT Cap, Aliphil, Rich, MEG, Globe, BFNN dito, ICT, STI, Pure Gold, RRHI at saka si Mark Ventures. EI has approved for share swap deal with unit. Alas 2, talagang laglag na. Alas 2 pa lang si Plus at saka si SMPH yung nauna sa drop kanina. Ewan ko si SMPH ba yung pangalawa kanina. Jollibee has expanded its global footprint. Share buyback, Fruit, Alimeg at saka si SM. Converge scouting Southern Mindanao for new data center. Cool Asia. So, ibibenta niya 28% to Pure Water Quad Water. Ayan, 100 million. Maynilad IPO, 15 pesos per share. SPC, joint venture with Chinese firm. EI shifted 164 million training facility. And then Jollibee, Coffee Bean, and Tea Leaf enters Maldives global retail expansion. Okay. So alas 12, first half. So San Miguel lang yung una, laglag pa rin si Plus at saka si SMPH. Ayan. SPC, sign best contract. Tapos alas 11, hindi na nagbago yung natin, no? Umaga pa lang diretso na yung yung drop ng market natin. Okay, alas 11, alas 10, ganun pa rin. So plus pa rin SMPH yung pinaka-drop. Okay, so ito yung kay kay Kulo. So low chance of that happening anyways. These buyers are affiliated with Dexter's Steels Pure Energy Group are offering to buy out the minority at ayan, laki naman ng discount, 60% discount to the company's current market price. Okay. Lugi naman yung magbebenta ng shares kay Cool natin. Ayan.
So kaya siguro nagtakbuhan na yung iba sa kanya. Okay, Ali share buyback, Converge, partner with Viva Communications, Abacor, dividends cleared for distribution. Ayan, so meron siyang, magkano kaya? Wala siyang sinabi. Meron siyang property dividends. Ayan. Okay, so wait mo na lang. Tapos sa Maynilad, yan na. Ang date is, pwede niya ata, no? October, bukas. Tapos sa November 7 yung ano, listing. Okay. DMC has declared a 0.48 special cash dividend. Late ng dividends ng ano, mga konsuji natin na stocks. Okay. MREIT, Mega World Plan Property for Share Swap capital raise to 8 billion peso. Lalaki ng pera nila, no? Okay, so yun lang po yung mga balita na nakuha natin dito sa market. Yung ating padalas sa sulit, yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay. So mukhang ganun na nga. Medyo bearish yung galaw ng market. Mapula lahat ng ano nandito sa ano highest traded volume ng mga stocks natin. So nag-close tayo 6,030 pero ako pakiramdam ko 5.8 eh. Tapos sa negative 1.03% and 104 million net foreign sell. Hopefully mali tayo ng akala pero ewan ko ganun yung direction ng ano ng market natin. Okay. So bumagsak kasi lalo na ngayon bumagsak yung ano yung price action na naman ng index. So kailan ba tayo aahon? Sinunog pa yung ano eh. So hopefully mahuli kung sino ba yung sinunog ba o may accident lang. Ayan. So anyway, very bad. So alam mo may issue yung DPWH tapos masusunog yung ano office nila. Obvious, di ba? Tago ng ebidensya. Okay. So medyo bearish talaga yung ano yung galawan ng market. Ayan oh. Andito lang tayo sa below RSI 50. Yung MACD medyo nagka-curve na si ano MACD pababa. Okay? So punta tayo sa mga winners sa market natin. So FNI yung pinaka nauna, so nag-bounce. Tingnan natin kung hindi naman yata to one pump lang to eh. So nag-close siya 9.92%. Tapos si ATI 3.78. Ang ganda ng galaw ni ano Asian Terminals. Ang laki pa magbigay nito ng ano dividendo 7% last time. Tapos si 7-Eleven may volume 2.51% B-rates. Ayan, nag-bounce na. Lumalaban na 1.89%. O wala na. Matamlay yung market natin. No? Nickel, 1.27%. At buti pa si Nickel, diretso yung, ano, yung price action niya. Okay, so silip tayo sa losers. Cool. So ito yung pinaka-losing natin ngayon. So negative 13% followed by APX, paborito ng mga traders natin, nauwi sa Pitsky. Negative 11.06%. Grabe naman mga drop to. Manila Mining, minus 9.88%. Si Lode, mining ba to? Ewan ko, nag-drop siya eh. Lakas ng drop. Oh. Negative 9.68%. Tapos si PX, minus 7.95. OGP, minus 7.93. Okay? Tapos si Lipanto, minus 7.58. MRC, trap din si MRC. Talagang ano lang siya, no? Pump and then dump ulit. Ayan, pwede na ulit mag-pump si ano, MRC natin. Tapos si Web, minus 5.58 and Mark Ventures, minus 4 at saka si Plus, lumalalim si Plus natin, minus 4.09%. Aba, minus 3.49. Okay, so yun po yung mga galawan natin. Very bad market. So silip tayo ng konti sa global market. Kagabi, mix yung galawan ng US. Ngayon, yung futures mix din. So S&P futures 0.01, Dow futures negative 0.02, and then Nasdaq negative 0.17%. And may mga nagda-drop sa European stocks. And then sa Asia, nako, mapula din. Oh. Tariffs na naman ba to? Puro tariffs kasi ni Trump yung ano lumalabas sa ano ko eh. Okay, wala siya news na ano nilabas ngayon. Okay. So yun po yung galawan sa global markets and then si crypto, bakit wala na yung ano symbol niya? Ayan. May patent daw yung ano yung symbol na ano crypto.
Okay, so si Bitcoin nagba-bounce 107.9K, Ethereum 3.8K, pero yung iba laglag, no? Mix. Okay, mix din yung galaw sa crypto. BNB 1,062, XRP 2.38, tapos si Dodge 0.19. Okay? So parang laglag din yung ano, yung galawin dito sa crypto. So balik tayo dito and very quick review lang po dito sa mga trending stocks. Okay, so umpisa natin kay FNI. Kahit pa paano, mayroon naman nagberde pero majority talaga is laglag po yung mga mining stocks natin. So based dito sa galawan, ano ba to? Wala siyang pattern, no? Nandito lang siya sa range na to. O, pwede na rin siguro yan. Kapag medyo nag-bounce yung ano, mining stocks natin, pwede niya sundan yung kanyang galawan. So slightly above siya ng RSI 50, 51.75 and then may bounce yung price action natin. So sa 5-minute chart, tingnan natin kung ano, bomba si ano, naku, binomba ng pinump ng konti pala sa closing tong si ano, FNI. So gaano kalaki yan? Ilang percent? 1.4. Umakyat pa rin naman siya. So yung 9% natin sa kanya is dito sa drop niya kahapon. Okay, so normal yung galaw ni FNI natin pero siguro range trade na lang muna. Ayaw ko muna ilagay dito sa bandang taas kasi nag-ano nga, nagda-drop yung mga mining stocks natin. Okay? Hopefully hindi siya mauntok bukas dito sa RSI 50 kasi kahit papano may volume naman siya dito. So nag-close siya 1.33, 9.92% and 350K net foreign buy. Okay? So yung isa pa na mining stocks natin, so ito dumidiretso si ano si nickel. Okay. So saglit. Hindi natin nasilip yung gold price. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So lumaban naman siya kanina, oh. No umaga na, nag-drop siya ng malakas. So sa opening nag-drop siya and then nag-bounce si ano gold. Ewan ko, but eto okay naman yung itsura niya pero yung mga individual na mining stocks natin, malalakas yung ano yung drop niya. Bakit kaya? So based dito sa galawan naman ni Nickel, actually gusto niya dumiretso, di ba? So malakas yung ano niya, yung RSI level natin, bullish. Pero bearish yung ano, MACD formation natin sa kanya. May divergence ulit. Okay, pero ito clear sign na ano uptrend yung direction niya. So MA20, yung pinaka-support natin sa kanya and on the way na siya ulit dito sa 4.28. Ayan. Bullish ako sa kanya based sa ano, price action. Kahit pa paano binobomba siya, oh. So bukas siguro magkakalaman kung ano. Sasabay din to sa galaw ng market natin sa gold prices bukas. So 3.99 closing. Maganda nga yung closing, 3.99, 1.27% and ayan, kahit pa paano may tulak. 20.76 million net foreign buy. Okay, next, si Cool. So yun na yung catalyst natin sa kanya. So bibenta siya ng 60% na mas mura siguro sa price na yan. Siguro last time nag-compute sila mga 0.0279. Pero doon sa isang nabasa ko ng article sa kanya, mga 16 or 20% doon sa current price niya kahapon sa tender offer niya. Okay, pag 60% kasi masyadong malalim yung ano. So anyway, check nyo lang yung mga holders natin. So tingnan natin, hopefully fill the gap lang siya bukas. Pero kung negative yung reaction niya doon sa balita na yun, ayan. So expect yung, hindi ko mailagay na 60% pero yun yung sinasabi nila na tender offer niya. Ayan. Kung hindi magbenta, di, pwedeng hindi matuloy. Pero kung magbenta yung mga traders natin, kung marami nang lumabas, breakdown tayo bukas sa ano, malapit sa MA 100. Ganun talaga kasi mababa yung ano yung valuation niya based doon sa sinasabi na tender offer. Okay? So para press na nag-drop yung price action natin. So ngayon nag-close siya 0.02 and negative 13.04%. Okay? Careful talaga pag puro ano, pitikan yung galawan ng mga stocks natin. Next, OGP. Ayan, so hindi rin siya nakasabay sa gold prices natin kasi malakas. Malakas yung drop niya. Negative 7.93, nag-close 26.7, 31.71 million net foreign buy. Okay? Panic sell yung ano, mga mining stocks natin.
Fibonacci na yata to, no? Kasi wala siyang ano eh. Wala siyang resistance last time. So, ang 0.5 Fibonacci support is sakto dito sa 25 pesos. Okay? Watch out na lang kung may drop dito sa level na yan, 25. Psychological support siguro to. Malalim yung ano, MA100. Ayan, tingnan natin. Malay mo, Friday. Bounce yung mga ano natin, mga mining stocks. Kung si ano, itong si gold is mag-steady siya, then pwede magbalikan, magkaroon ng swing na malalakas yung mga ano, mining stocks natin. Okay? So, bantayan nyo na lang po yung mga titrade ng ano, mining stocks. Okay, ganda ng mga bounce nito kung sakali. So, 26.7 at may net foreign buy nga siya, no? 31.71 million. Okay. So, pwede rin naman kung mag-drop siya, may mga gap siya na pwedeng balikan. Next, APX. Okay. So, mahirap bumili ng ano. Minsanan eh, lahat punta yung account mo sa ano, no? Mga mining stocks kasi may risk nga pag ano, sabay-sabay sila. So, based sa Fibonacci din ba o may support tayo sa kaliwa? O Fibonacci na lang tayo kasi walang support din doon sa bandang kaliwa. So, sakto siya sa support point 618. Ayan, tingnan natin bukas kung i-respect niya yung ano, Fibonacci 0.618. Kasi may konting bounce siya dito eh. So anyway, in-expect ko naman, basta merong ano, maunang mag-bounce na mining stock, susunod na rin yung iba. Kailangan watch out lang kasi malalim nga yung ano, pinaka-main na support natin, no? MA100. Ayan. Okay, so 9.25 yung close, negative 11, malakas yung drop. Gaano kalaki na tong drop na to? Laki na rin, no? 20% kung hindi ka nakapag-cut. Okay, so 77, oh, malakas yung foreign buy, ah. 77.45 million net foreign buy. Ayan, biglang teardrop yung ano niya, oh, yung RSI level natin. So, nagmaterialize yung divergence niya sa ano, RSI level natin. Okay, next. Lipanto. So, based sa galaw din niya, ito medyo bumawi si Lipanto. Natitempt na rin ako bumili kanina eh. Ayan. So, okay. Sakto dito sa ano, candle na to yung support. O, lagay ko na lang dito sa ano, 0.18. So, may mga gaps. Gaano kalaki na yung drop na yan. To, halos 25% na rin yung ano, laki. Laki na rin pala ng mga drain up ng mga to. Okay. So, RSI is slightly below ng RSI 50 level natin. Okay? So, nag-bounce sa support 0.1950. Tamang timing ang kailangan dito. Negative 7.58%. Okay? So, hindi ko muna lalagay ang resistance kasi pa-correct yung, ano, yung global prices natin. Okay po. So, yun lang yung ating review for today. Hindi pa rin ganun ka-lively yung galawan ng market natin kasi karamihan is laglagan pa rin lalo na wala yung ano yung momentum ng mga trade ng mga Pinoy which is yung mga mining stocks. Okay, so tignan na lang po natin yung galawan bukas. Hopefully may bounce sa gold. Bantayin natin overnight. So bukas na umaga yung galawan ng gold prices kasi yun yung susundan ng mga ano merong mining stocks. Okay po, so yun lang muna bago time close. Please don't forget to subscribe dito sa channel po natin. So kung gusto mo ng guide, join ka sa group, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.